Hello mga kasari, it's me Jennifer Mejia, ang tindere ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video ay magbibigay lang po ako sa inyo ng impormasyon para mas marami po yung makakaalam, 'di ba? Yung isa ko po kasing ahente, nagbigay rin po siya ng impormasyon na mas nilinaw niya, no, yung produkto na yun na kung bakit i-store ng maayos at kung bakit i-store po ng maayos yung items na yun dahil doon sa benepisyo na kailangan ng isang items na yun. So, bilang isang reseller. So, bilang isang seller, kailangan po natin maging responsible para ma-maintain pa rin, no? Para yung kailangan ng consumer or ng customer is makuha pa rin yung benepisyo na yun. Okay? Ayan, yung isa ko lang naman po kasi ding ahente, nangaral siya. Hindi. Binahagi niya lang po talaga yung impormasyon na kailangan nating malaman para ma-store po natin na maayos yung kanilang produkto. Okay? So, ayan, no, una-una po muna, wala po akong po-promote na brand or items. No? So, gusto ko lang pong ipaalam or gusto ko lang pong ipakalat or mas maraming makaalam. Okay? Yan, share natin yung ating idea. Okay? So, yan, no, ito nga po yung Yakult. Diba? Yan, yung Yakult na kailangan daw po i-store ng maayos. Ang Yakult po kasi is mayroong live good bacteria, no? Live lactobacillus. Okay? Lactobacillus. So, it's good bacteria. Okay? So, ito po yung kailangan ng customer at ito rin po yung dahilan kung bakit binibili po ang Yakult, no? Dahil po dun sa good bacteria. Marami rin po kasi yung benepisyo na pwede nating makuha ang Yakult. Yung Yakult po kasi ay isang masarap na probiotic fermented milk. Yan, no? Tsaka naglalaman po ito ng live good bacteria. Live lactobacillus bacteria. Basta yun, yung lactobacillus yun. It's a probiotic. Okay? So, ito po yung kailangan ng customer or ng consumer kung bakit binibili ang isang Yakult. So, may mga benepisyo po ito mga kasari. Marami po itong benepisyo na pwede nating makuha natin kasi kahit sino pwede pong uminom nito, no? Bata, matanda, no? Kasi ito po ay nakakatulong sa pag-digest, no? Kung tayo po ay nahihirapang dumumi. Yan, inom lang tayo ng isang Yakult sa isang araw kasi makakatulong po ito para lumambot yung dumi at makatulong, mapabilis, mapadali ang pagdumi. Okay, yan. Kung nahihirapan po kayong dumumi, inom lang kayo ng Yakult. No, yung pangalawa is pampalakas ng immune system. Pampalakas ng immune system para makaiwas po tayo sa anumang sakit. Pangatlong benepisyo po ng isang Yakult is nakakatulong po ito pambawas ng stress at ang pagiging matamlay. Yan, no? Kung kayo po'y sobrang stress na, no? Inom lang kayo ng Yakult. Makakatulong po ito para kayo ma-relax. Okay? Ma-relax at nakakatulong din po ito para sa puso. Yan, no? Uminom lang po kayo ng Yakult. At least isang beses sa isang araw. Marami pong benepisyo ang Yakult. So, para po ma-maintain at makuha po natin yung benefits ng Yakult, kailangan po natin itong i-store ng maayos. Bilang seller, so maging responsable po tayo doon, no? Yung para makuha po yung totoong benepisyo ng items na yun is kailangan i-store po natin ito sa loob ng ref. Hindi po to dapat nandito lang sa labas, no? Pagka-deliver po, agad po natin itong ilagay sa loob ng ref. Kasi para ma-maintain po yung live good bacteria, yung kailangan ng consumer. Na kung bakit po binibili ang Yakult dahil po sa mga lactobacillus. Okay, ito po yung good bacteria, yun po yung kailangan ng katawan natin na para makuha po natin yung mga benepisyo ng Yakult na yun. Okay, para maging healthy po tayo. Okay, huwag po natin hahayaan na i-store lang po dito sa labas. Kailangan talagang nasa ref. Hindi pwede sa gilid ng ref. Hindi pwede sa ilalim ng ref. Hindi pwede sa taas ng ref. Sa loob ng ref. Okay? So, kaya kung kumuha lang po tayo ng sapat lang or yung kasya lang po sa ref natin. Huwag po tayo kukuha ng sobrang dami. Okay? Kung hindi naman kasya sa ref natin, kung wala naman po tayo mapaglalagyan, huwag na tayo kumuha ng marami. Okay? Kumuha lang po tayo yung sapat lang, yung kakasya lang po sa ref natin. Tsaka yung Yakult po pala is, mabilis lang yung expiration date niya. No? 1 month lang po siya. Kaya kailangan wag po tayong mag-stock ng madami nun kasi 1 month lang po. So kung ma-expired man yun, wala po silang BO, hindi pwedeng ipapalit yun. Kapag expired na talaga, so sayang lang, no? So kailangan kukuha lang po tayo yung sapat lang. Okay, wag po tayo kukuha ng sobrang dami, yung lalo na kung wala naman po tayong paglalagyan. Okay, kung meron tayong paglalagyan, okay lang, 'di
diba? At kung alam naman po natin na mapapaubos to before ma-expire or bago maabutan ng expiration date, ubusan natin yan, mabenta na lahat. So yun, pwede, no? Pero kung sa tingin natin na hindi naman kaya mapaubos no, within 1 month, no? Kasi maliit lang po talaga yung ano niya mabilis lang po talaga siya ma-expire, no? So wag po tayo kuha ng marami kung alam naman natin na hindi natin mapapaubos, at kung alam natin na wala tayong mapaglalagyan, di ba? Kasi yung po yung mga benepisyo, yung po yung dahilan kung bakit binibili yung Yakult. Dahil na rin po sa good bacteria, doon po sa live lactobacillus good bacteria, dahil po doon, no? So kailangan, kung para ma-maintain po yun, para maging active po at hindi po mawala yung good bacteria na yun, kailangan po i-store natin sa loob ng ref. At yung lasa po pala ng Yakult, kapag ito po yung nalasahan natin na sobrang asim, ibig sabihin wala na yung good bacteria, nawala na po yun. Pag sobrang asim na po, although pwede naman po ito inumin pa, pero yung benepisyo na kailangan natin is hindi na natin makukuha kapag sobrang asim. Ibig sabihin na wala na po yung lactobacillus, no? Wala na po yun. Parang yung pinakasaysay ng Yakult is nawala na po dahil hindi na store ng maayos, dahil hindi siya na store sa loob ng ref. Naka room temperature lang siya, so hindi po dapat ganun, no? At yung pinakalasa po, yung totoong lasa po ng Yakult is yung manamis na maasim. Yan. Manamis na maasim, yun po yung tunay na lasa ng Yakult. Pero pag ito po sobrang asim na, no? Talagang maasim na talaga, yung wala ka nang malalasahan na tamis. Yun. Ibig sabihin wala na yung good bacteria na kailangan natin. Okay? So, ayan. So, yun lang. Na-share ko lang naman po sa inyo. Kaya, mga kasari, be responsible sa mga tinitinda natin. Okay? So, ayan. Hanggang dito na naman po. Na-share ko lang naman yung tinalakay ng ahente sa akin. Gusto ko lang pong ipakalat para mas marami pa pong makaalam. So, yan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you on my next video. I hope nakasubscribe na po kayo. At kung hindi pa, please click nyo na subscribe. Bye-bye. Happy selling. God bless.